Muli na naman niyani ang Cavite ng isang kalunos-lunos na pangyayari sa isang warehouse area na malayo sa pangunahing daanan ng industriya. Ang balitang ito ay pumutok matapos matagpuang wala ng buhay ang isang 23 anyos na babaeng empleyado sa Lube M, isang bakanteng bodega na matagal nang hindi ginagamit. Noon ay niulat na makatrabaho ng biktima ang pagkawalan nito dahil hindi ito pumasok sa trabaho at hindi na makontak simula pa noong nakaraang gabi. Lalo pang tumibay ang hinala ng matagpuan ang motosiklo ng biktima na mayos na nakaparada sa gilid ng bodega na bihirang daanan ng Gataw. Ang pagtuklas sa bangkay ng biktima ay nagsimula sa ulat ng isang security guard na nakatunok ng masangsang na amoy mula sa loop ng gusalinong umagang iyon. Matapos puwersahang buksan ang pinto ng bodega kasama ang residente sa paligid natagpuan ang biktima na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Ang mga aparatong pulisya na dumating sa lokasyon ay agad na nagsagawa ng pagsisiyasat sa crime scene at naglagay na police line. Mula sa paunang pagsusuri, walang nakitang palatandaan ng puwersang papasok sa pangunahing pinto na nagdulot na hinala na kilala ng biktima ang salarin o kusang pumasok ang biktima na lalong napataas ng atensyon sa kasong ito dahil sa misteryosong sulat sa isa sa mga padangang bodega. Ang sulat ay ginawa gamit ang madilim na pintura na may maikling pangungusap na nagudo ng iba't ibang haka-haka. Hindi pa nilalabas ng pulisya ang detalye ng mensaheng iyon ngunit tiniyak nila na ang sulat ay may direktang kinalaman sa pangyayari. Nakatuklas din ang forensic team ng ilang mga ebidensya sa paligid ng lokasyon kabilang ang mga bakas ng sapatos at fingerprint na kasalukuyang sinusuri ng mas malalim sa laboratorio. Batay sa pansamantalang impormasyon, huling nakitang umalis ang biktima sa kanyang pinatatrabahuhan bandang alas 6:30 gabi PHT. Ang mga CCTV footage sa paligid ng industrial zone ay nagpapakita na ang biktima ay naglalakad patungo sa parking area bago ang kanyang bakas ay humantong sa gilid ng bakanteng bodegang iyon. Hanggang ngayon, ang mga investigador ay nakapaimbestiga na sa hindi bababa sa 6 na saksi kabilang ang mga katrabaho security guard at ilang mga residente na nasa paligid ng location noong gabi ng insidente. Ang pangyayaring ito ay nadulo ng pangamba sa hanay-ng manggagawa lalo na ang mababaeng empleyado na araw-araw na natatrabaho hanggang gabi. Ilang kumpanya sa lugar na iyon ang nasimulang magipit ng kanilang sistema ng seguridad at nagdagdag ng mga internal patrol. Ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kaunay na ahensya ay napahayag din na makikipa-ugnayan sila sa pulisya upang matiyak na ang seguridad sa industrial environment ay mapanatili. Samantala ang pamilya ng biktima ay humihiling na ang kasong ito ay maimbestigahan ng lubos at ang salarin ay agad na madakip. Sinabi ng pulisya na ang investigasyon ay patuloy pa rin at hindi isinasantabi ang posibilidad na higit sa isang tao ang sangkot hanggang sa kasalukuyan. Ang lokasyon ng insidente ay nakasara pa rin sa police line at patuloy ang mga investigador sa pakalap ng karadagang ebidensya upang matukoy ang motibo sa likod ng pagkamatay ng nasabing empleyado. Ang investigation na isinasagawa ng mga pulis ay pumasok na sa mas malalim na yugto matapos matanggap ang paunang resulta ng autopsy mula sa forensic medical team. Mula sa pagsusuring iyon, nalaman na ang biktima ay nagtamo ng mga sugat sanhi ng mapurol na bagay sa bahagi ng ulo pati na rin ang ilang palatandaan ng paglaban sa kanyang dalawang kamay. Ang pansamantalang hinala ay tumuturo sa isang marahas na gawaing nangyari sa malapitang distansya. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang nangyari sa pagitan ng alas 7:00 hanggang alas 10:00 gabi PHT, ilang oras matapos umalis ang biktima sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang impormasyong ito ay napakipot sa saklaw ngang oras na ngayon ay naging fokus ngang nga investigado upang tuntunin ang paggalaw ng biktima at ang posibleng presensya ng salarin sa paligid ng lokasyon. Nang simula na ring tuntunin ng pulisya ang karagdagang CCTV footage mula sa gusali sa paligid ng bodega, ilang recording na napapakita ng anino ng isang tao na dumaan sa gilid ng gusali bandang alas 8:15 gabi ngunit dahil sa hindi malinaw na kalidad ng larawan hindi pa ito matukoy ng sigurado. Ang Digital Forensic Team ay nagsisikap na itaas ang kalidad ng visual ng nasabing recording upang makakuha ng mas detalyadong imahe.
Bukod dito, ang mga investigador ay kumakalap din ng data ng communication ng biktima kabilang ang history ng tawa at mga text message sa araw ng incident. Isa sa mga natuklasan na naging pansin ay ang pagkakaroon ng papasok na tawa mula sa isang hindi kilalang numero ilang minuto bago ang biktima ay huling nakita sa CCTV. Ang numerong iyon ay kasalukuyang sinusubaybayan. Ipinahayag ng nga katrabaho ng biktima na ang biktima ay tila balisa nung hapon na iyon bagaman hindi niya idinetalya ang dahilan sa likod ng pagbabago ng kanyang kilos. Ilang saksi rin ang nagsabing ang biktima ay nakatanggap ng text message na nakpabilis sa kanyang pag-alis sa trabaho. Sa kabilang banda, ang misteryosong sulat na natakpuan sa pader ng bodega ay patuloy na nagiging focus ni investigasyon. Batay sa resulta ng paunang pagsusuri sa laboratorio, ang pinturang ginamit ay nagmula sa isang lata ng pintura na natakpuan sa sulok ng gusali. Ibig sabihin, ang sulat na iyon ay malamang na ginawa sa mismong location at hindi inihanda ng magamula sa labas. Isinasagawa na rin ang graphology analysis upang matukoy ang posibleng pagkakatugma ng sulat sa mga taong kasalukuyang iniimbestigahan. Isinasalang-alang din ng pulisya ang posibilidad na ang mensaheng iyon ay isang paraan ng paglilihis ng atensyon o pagsisikap na lumikha ang isang partikular na impresyon. Ang kapaligiran sa paligid nega bodega na medyo tahimik tuwing gabi ay nakadagdag din sa hirap nega proseso nega investigasyon. Ang lugar na iyon ay dinaraanan lamang na maalalaking sasakyan sa mga partikular na oras habang ang aktibidad ng mga manggagawa ay karaniwang natatapos bago maggabi. Gayunpaman, ilang mga residente na naninirahan sa paligid ng industrial zone ang naulat na nakarinig ng malakas na kalabo bandang alas 9:00 gabi. Bagaman hindi sila naginala dahil inakala nilang ito ay mula sa aktibidad ng loading at unloading. Sa paglipas ng panahon, ang presyo ng publiko sa mga tagapagpatupad ng ang social media ay napuno ng iba-ibang haka-haka at hinala na hindi pa na-verify. Pinapayuhan ng pulisya ang publiko na huwag mapakalat ng impormasyon na hindi pa malinaw ang katotohanan upang hindi makaabala sa proseso ng investigasyon. Sa gitna nga mapagsisikap na ito, balitang sinusuri na ang investigation team ang posibilidad ng isang personal na relation sa pagitan ng biktima at ng isang tao na hinihinalang huling nakipag-usap sa kanya bago ang insidente. Samantala, ang kapaligiran ng dalamhati ay bumabalot pa rin sa pamilya na naksabing ang biktima ay kilala bilang isang pribadong tao ngunit responsible sa kanyang trabaho. Walang mananampalatayaan na napapakita na ang biktima ay nahaharap sa isang seryosong banta. Ang katotohanan ito ang lalong napapatindi sa misteryo sa likod ng pangyaring naganap sa bakanteng bodegang iyon. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapagtukoy ang pulisya ng suspek ngunit tiniyak nila na mayroon ng mahalagang pahiwatig na hawa ang investigador. Sinabi nga mga investigador na ang makabuluhang pakunlad ay maring ianunsyo sa lalong madaling panahon matapos makumpleto ang proseso ang pagsusuri sa ebidensya at makuha ang resulta ang karagdagang pagsusuri sa mga saksi. Ang police line ay nakabalandra pa rin sa lokasyon na nagpapakita na ang investigasyon ay aktibo pa rin at hindi pa umabot sa katapusan. Ang pinakabagong pagunlad sa investigasyon ay nagsimula nang mapalit ang saklaw matapos makumpleto ng forensic team ang karagdagang pagsusuri sa mga ebidensyang natakpuan sa lokasyon. Ang resulta ng pagsusuri sa fingerprint ay napakita ng pagkakaroon ng bakas na paari ng biktima at isa pang fingerprint na hindi pa matukoy sa database ng pulisya. Ang bakas na iyon ay natakpuan sa loob ng pinto ng bodega pati na rin sa malapit sa lata ng pintura na hinihinalang ginamit sa pagsulat ng misteryosong mensahe sa pader. Ang pagtuklas na ito ay nakpatibay sa hinala na ang salarin ay tumagal sa loob ng bodega matapos ang insidente. Pinalawak ni mga investigador ang pagsusuri sa bilog ni mga kaibigan at kapaligiran sa trabaho ni biktima. Mula sa mas malalim na pagsusuri, nalaman ng biktima ay nagkaroon ng pakikipagtalo sa isang tao ilang araw bago ang insidente. Bagaman sinabi ng mga katrabaho na ang pagtatalo ay tila ordinaryo lamang, hindi binaliwala ng mga investigador ang posibilidad ng isang mas seryosong hidwaan sa likod nito.
Ilang mga electronic messages na matagumpay na na-recover mula sa cellphone ng biktima ay nagpapakita isang tensyonadong pag-usap sa isang partikular na panik nung gabi bago ang kalunos-lunos na pangyayari. Sa nga patuloy na investigasyon, nagsagawa rin ang mga aparatong pulisya ng limitadong rekonstruksyon upang imapa ang posibleng kronolohiya sa loob ng bodega. Batay sa pattern ng tilamsit ng dugo at posisyon ng katawan ng biktima nang matapuan, hinihinalang nakaroon muna ng maikling paglaban bago tuluyang nawalan ng lakas ang biktima. Walang natapuang palatandaan ng panyanakaw ng mga mahalagang gamit dahil ang bag at cellphone ng biktima ay nasa malapit pa rin sa lokasyon. Ang katotohanan ito ay lalong nakpakipot sa posibilidad ng motibong pagnanakaw at tumuturo sa personal na motibo. Samantala, ang misteryosong sulat sa pader na dati ay pinanatiling lihim ay nagsimula ng maging usap-usapan ng publiko matapos kumalat ang hindi opisyal na impormasyon tungkol sa mga bahagi ng pangungusap sa loob nito. Nanindigan ang pulisya na ang nilalaman ng mensahe ay nasa yukto pa ngang pag-verify at hindi pa matukoy ang kahulugan nito. Gayunpaman, binanggit ng internal source na ang pangungusap ay maikli na parang direktang ipinapatungkol sa isang tao. Ito ay nagdulot ni hinalen na ang mensahe ay hindi lamang isang pagsisikap na ilihis ang atensyon kundi may emosyonal na koneksyon sa biktima o sa salarin. Ang pressure sa mga pulis ay lalong tumitindi sa paglipas ng panahon. Nakatanggap ang pulisya ng dos-dosen ng ulat at information mula sa mamamayan na nagsasabing nakakita o may alam sa gabi ng insidente. Ang bawat impormasyon ay nabe-verify ng isa-isa. Ang ilan sa mga ito ay tumuturo sa presensya ng isang sasakyan na nakitang huminto malapit sa bodega sa loob ng ilang minuto sa tinatayang oras ng insidente. Ang investigation team ay nagsisikap na ngayon na tuntunin ang may-ari ng nasabing sasakyan sa pamamagitan ng karagdagang recording mula sa mga lagusan ng industrial zone. Sa kabilang banda, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng biktima ay nagdaos ng isang internal meeting upang talakayin ang papabuti ng sistema ng seguridad. Ipinahaya ng management na maglalagay sila ng mga karagdagang CCTV sa ilang delikadong punto at hipitan ang pamamaraan ng pagpasok at paglabas sa lugar matapos ang oras ng trabaho. Ang habang na ito ay ginawa upang tugunan ang pangamba ng mga manggagawa na ngayon ay nakaramdam ng kabatuing kailangang umuwi sa gabi. Ang pamilya ng biktima ay muling sumailalim sa karagdagang pagsusuri upang tulungan ang mga investigador na maunawaan ang psikolohikal na kondisyon ng biktima bago ang incident. Mula sa pahayaan ng pamilya, ang biktima ay dumay na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya sa nakalipas na ilang araw ngunit hindi pa siya nakakapaulat ng opisyal dahil wala siyang malinaw na ebidensya. Ang impormasyon ito ay naging mahalagang bahagi na ngayon ng seri ang investigasyon at nagbukas ng posibilidad na ang insidente ay pinlano na noon pa. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa inaanunsyo ng mga pulis ang pangalan ng hinihinalang salarin ngunit tiniyak nila na ang bilo ng investigasyon ay lalong kumikipot. Ilang mga pangunahing saksi ang sumasailalim pa rin sa masinsinang pagsusuri habang ang resulta ng karagdagang pagsusuri sa laboratorio ay inaasahang lalabas sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng iba't ibang mapahiwati na nagsisimulang makabit-kabit ang misteryo sa likod ng misteryosong mensahe sa pader ng bodega ay dahan-dahang tumuturo sa isang mas malinaw na larawan. Bagaman ang pagkakakilanlan ng salarin ay hindi pa opisyal na inaanunsyo, ang investigasyon ay pumasok na sa krusyal na yugto nang matanggap ng team ng nga investigador ang resulta ng karagdagang forensic laboratory analysis. Mula sa pagsusuri, DNA na natakpuan sa isa sa mga ebidensya sa lokasyon na tukoy ang isang biological profile na hindi tumutugma sa biktima. Ang profile na ito ay nihahambing na ngayon sa ilang nga sample na kinuha mula sa mga pani na naunang inimbestigahan. Ang prosesong ito ay isinasagawa ng lihim at nangangailangan ng panahon. Ngunit binanggit ng internal source na ang paunang pagkakatugma ay nagsisimula ng tumuro sa isang pangalan na mula pa noong una ay nasa loop ng baylo ng investigasyon. Kasabay nito ang resulta ng pagtas ng kalidad ng CCTV footage ay nagsimulang magpakita ng mga bagong detale. Ang figura na dati ay anino lamang ay tila nakasuot ng madilim na damit na may partikular na katangian sa bahagi ng manggas. Bagaman ang mukha ay hindi pa matukoy ng malinaw,
ang pattern ng pagalaw at postura ng katawan ay naging materyales para sa pagsusuri ng investigation team. Ang nasabing recording ay napapakita na ang individual na iyon ay pumasok sa gilid ng bodega bandang alas 8:00 gabi at hindi nakitang lumabas sa parehong daan sa magagamit na recording. Sinuri pagkatapos ng mga investigador ang mga alternatibong daanan sa paligid gusali kabilang ang isang maliit na lagusan sa likod na bihirang gamitin. Sa puntong iyon, natagpuan ang mabakas ngang sapatos na dati ay hindi nakita dahil natatakpan ng mga materyales ng alikabo at labis na buhangin. Ang pattern ng swelas ng sapatos na iyon ay may pagkakatulad sa bakas na natagpuan sa loob ng bodega. Ang sample nga bakas na iyon ay inihahambing na ngayon sa masapatos na pag-ari ng ilang mataong inimbestigahan. Samantala ang pagsusuri sa kasaysayan ng communication ng biktima ay lalo napapatibay sa hinala ng isang nakaplano ng pakikita. Ang data ng lokasyon ng cellphone ay napapakita na sa halos parehong oras ang numerong dati ng natunton ay tumuturo sa lugar sa paligid ng bakanteng bodegang iyon. Ang numerong iyon ay nalamang nakarehistro sa pangalan ni isang tao na may hindi direktang koneksyon sa trabaho ni biktima. Ang nasabing individual ay pinatawa na parahingan ng karagdagang pahayag at dumaan sa masinsinang pagsusuri sa loob ng ilang oras. Sa nasabing pagsusuri, itinanggi ang nasabing tao na sangkot siya sa pangyayari at sinabing nasa paligid lamang siya ang industrial zone para sa personal na lakad. Gayunpaman ang pahayag na iyon ay patuloy na bine-verify gamit ang data na lokasyon pati na rin ang pagkakatugma na oras. Nakatuklas din ang mga investigador ng hindi pagkakapare-pareho sa pahayag na ibinigay lalo na kaugnay sa saklaw ng oras ng kanyang presensya sa lugar na iyon. Ito ay nagdulot sa mga pulis na palalimin ang pagsusuri sa pamamagitan ng paharap ng ibang saksi na hinihinalang nakakita sa paggalaw ng sasakyan ng nasabing taunong gabi ng insidente. Ang misteryosong sulat sa pader ay muling naging fokus matapos ang resulta ng laboratory test sa pintura ay mapakita ng pagkakaroon ng halo ng partikular na materyales na bihirang gamitin sa standard na pintura ng bodega. Ang pinturang iyon ay nalamang binili sa isa sa mga hardware store sa parehong rehiyon ilang araw bago ang insidente. Hawak ng pulisya ang recording ng transaction ng pagbili at kasalukuyang inihambing ang data ng mamimili sa listahan ng mapangalang iniimbestigahan. Sa gitna ng prosesong ito, ang kapaligiran ng warehouse area ay tila iba pa rin kaysa sa dati. Ang aktibidad ay muli ng tumatakbo. Nagunit ang presensya, nagababulis na paminsan-minsan ay nagsasagawa, nagkaragdagang pagsusuri ay nagpaparamdam, nagatensyon sa paligid. Ang ilang manggagawa ay piniling umuwi ng mas maaga habang ang lokal na kumpanya ay naghihigpit sa mapamamaraan ng pag-excess para sa matagalabas. Ang pressure sa mga pulis ay lalong tumitindi sa paglipas ng panahon. Nakatanggap ang pulisya ng dos-dos ng ulat at information mula sa mamamayan na nagsasabing nakakita o may alam sa gabi ng insidente. Ang bawat information ay na-verify ng isa-isa. Ang ilan sa mga ito ay tumuturo sa presensya ng isang sasakyan na nakitang huminto malapit sa bodega sa loob ng ilang minuto sa tinatayang oras ng insidente. Ang investigation team ay nagsisikap na ngayon na tuntunin ang may-ari ng nasabing sasakyan sa pamamagitan ng karagdagang recording mula sa mga lagusan ng industrial zone. Sa kabilang banda, ang kumpanyang pinatatrabahuhan ng biktima ay nakdaos ng isang internal meeting upang talakayin ang pagpapabuti ng sistema ng seguridad. Ipinahayag na ang habang na ito ay ginawa upang tugunan ang pangamba ng mga manggagawa na ngayon ay nakaramdam ng kabatuwing kailangang umuwi sa gabi. Ang pamilyang biktima ay muling sumailalim sa karagdagang pagsusuri upang tulungan ang investigador na maunawa ng psychological na kondisyon ng biktima bago ang insidente. Mula sa pahayag ng pamilya, ang biktima ay dumay na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya sa nakalipas na ilang araw ngunit hindi pa siya nakakapaulat ng opisyal dahil wala siyang malinaw na ebidensya. Ang impormasyong ito ay naging mahalagang bahagi na ngayon ng sering investigation at nagbukas ng posibilidad na ang insidente ay pinlano na noon pa. Hanggang sa kasalukuyan hindi pa inaanunsyo ng pulis ang pangalan ng hinihinalang salarin ngunit tiniyak nila na ang bilo ng investigation ay lalong kumikipot. Ilang mga pangunahing saksi ang sumasailalim pa rin sa masinsinang pagsusuri habang ang resulta ng karagdagang pagsusuri sa laboratorio ay inaasahang lalabas sa lalong madaling panahon.
Sa gitna ng iba't ibang mga pahiwatig na nagsisimulang makabit-kabit ang misteryo sa likod ng misteryosong mensahe sa pader ng bodega ay dahan-dahang tumuturo sa isang mas malinaw na larawan. Bagaman ang pagkakakilanlan ng salarin ay hindi pa opisyal na inaanunsyo. Ang investigation ay pumasok na sa crucial na yugto nang matanggap ng team ng AMGA investigador ang resulta ng karagdagang forensic laboratory analysis mula sa pagsusuring DNA na natagpuan sa isa sa mga ebidensya sa lokasyon na tukoy ang isang biological profile na hindi tumutugma sa biktima. Ang profile na ito ay inihahambing na ngayon sa ilang mga sample na kinuha mula sa mapanik na naunang inimbestigahan. Ang prosesong ito ay isinasagawa ng lihim at nangangailangan ng panahon. Ngunit binanggit ng internal source na ang paunang pagkakatugma ay nagsisimula ng tumuro sa isang pangalan na mula pa noong una ay nasa loob ng bilo ng investigation. Patuloy na sinusubaybayan ng pamilya ng biktima ang pagunlad ng investigasyon sa pag-asa magkaroon ng katikan sa batas sa lalong madaling panahon. Sinabi nga mapulis na ang makabuluhang pagunlad ay nakamit na. Ngunit ang opisyal na anunsyo ay gagawin lamang matapos ang lahat ng ebidensya ay ituring na sapat na matibay upang itakda ang legal na katayuan ng panik na hinihinalang sangkot. Sa likod ng police line na nakabalandra pa rin ang bawat piraso ng ebidensya ay dahan-dahang bumubuo ng serye ng pangyayari na lalong lumalapit sa liwanag. Bagaman ang pagkakakilanlan ng salarin ay hindi pa inaanunsyo sa publiko, ang makabuluhang paunlad ay sa wakas ay naganap ng muling ipatawa ng maimbestigador ang isang pangalan na dati nang hiningyan ng pahayag bilang saksi. Ang karagdagang pagsusuri ay isinagawa matapos ang resulta ng DNA matching ay magpakita ng mataas na antas ng pagkakatugma sa pagitan ng sample na natakpuan sa lokasyon ng insidente at ng sample ng nasabing tao. Bagaman hindi pa opisyal na inaanunsyo bilang suspect, ang kanyang katayuan ay itinaas bilang key witness at nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya. Ang pagsusuri ay tumagal ng mahabang oras kabilang ang confrontation sa ilang ibang saksi pati na rin ang muling paghahambing ng data ng communication at paggalaw nung gabi ng insidente. Sa nasabing session inisa-isa gamga investigador ng detalyado ang kronolohiya ng oras simula hapon hanggang gabi. Ipinapakita ng digital forensic data ang pagkakaroon ng masinsinang pag-usap sa pagitan ng biktima at ng key witness na iyon ilang oras bago ang insidente. Ang nilalaman ng pag-usap ay nakpapakita ng isang paanyaya na makita upang talakayin ang isang hindi pa nalulutas na personal na problema. Ang lokasyon ng pakikita na binanggit sa pausap ay tumuturo sa lugar sa paligid ng bakanteng bodega na naging lugar ng pagkakatuklas sa biktima. Inilabas din ng mga investigador ang pagkakaroon ng bagong ebidensya sa anyo ng mga tilamsik ng pintura na nakadikit sa damit ng key witness. Ang resulta ng laboratory test ay nakapapakita ng chemical na composition na kapareho ng pinturang ginamit sa pagsulat ng mensahe sa pader ng bodega. Ang patuklas na ito ay lalong nagpatibay sa hinalaeng direktang pagkakasangkot sa nasabing pangyayari. Gayunpaman, maingat pa rin ang mga pulis sa pahatid ng huling conclusion at patuloy na kumakalap ng iba pang pansuportang ebidensya upang matiyak na ang construction ng kaso ay matibay sa harap ng batas. Ang karagdagang reconstruction ay isinagawa ng lihim sa pamamagitan ng pagdadala sa key witness sa lokasyon ng incident. Sa prosesong iyon, muling iminapangam ng investigador ang daanan ng pagpaso at paglabas posisyon ng biktima pati na rin ang posibleng paggalaw matapos ang insidente. Mula sa resulta na pansamantalang reconstruction, nalaman na ang pakikita sa pagitan ng biktima na salarin ay hinihinalang naganap sa isang tensyonadong kapaligiran na nawi sa marahas na gawain. Ang peteneng paglaban na natagpuan sa katawan ng biktima ay naayon sa hinala ng isang maikling pagtatalo bago tuluyang natumba ang biktima at hindi na nagawang lumaban. Ang misteryosong sulat sa pader ay nagsimula na ring makahanap ng kahulugan sa serye ng investigasyon. Ang pagsusuri sa wika at konteksto ng pausap na natagpuan sa cellphone ng biktima ay napapahiwatig na ang pangungusap na iyon ay may kinalaman sa hidwaan na kasalukuyang nagaganap sa pagitan nilang dalawa. Ang pansamantalang hinala ay nagsasabing ang mensaheng iyon ay isinulat sa isang emosyonal na kondisyon matapos ang insidente.
Gayunpaman, hindi pa inilalabas ng pulisya ang detalye ng nilalaman ng sulat na iyon sa publiko para sa integridad ng legal na proseso. Sa kabilang banda, ang resulta ng patuntun sa sasakyan na nakitang huminto sa paligid ng bodega nung gabi ng insidente ay tumuturo din sa parehong individual. Ang data ng plate number na nakuha mula sa karagdagang recording ay napapakita ng pagkakatugma sa sasakyan ng key witness. Ang sasakyang iyon ay naitalang lumabas mula sa industrial zone ilang minuto matapos ang oras ng kamatayan na tinayan ng forensic team. Ang mamamayan na simula pa noong una ay sumusubaybay sa pagunlad ng kasong ito ay naghihintay na ngayon sa opisyal na anunsyo mula sa pulisya. Sinabi nga mapulis na ang lahat ng ebidensya ay kinukumpleto na para sa internal case presentation bago ang pagtatakda ng legal na katayuan. Hanggang ngayon ang lokasyon ng bodega ay nakasara pa rin sa police line bagaman ang aktibidad sa paligid nito ay dahan-dahan nang bumabalik sa normal. Ang bawat pagunlad na lumalabas ay lalong napapalinaw sa seryeng pangyayari noong gabing iyon nang ang pagkikita na noong una ay tinawa na personal na usapan ay naging isang trahedya na yumani sa industrial zone ng Cavite. Ang internal case presentation na isinagawa ng mga investigador ay sa wakas ay nagresulta sa isang turning point sa kasong ito. Batay sa serye nga, ebidensya na nakalap simula sa resulta ng DNA matching tilamsik ng pintura sa damit CCTV footage hanggang sa data ng location ng cellphone opisyal ng itinaas ng pulisya ang katayuan ng key witness na iyon bilang suspect. Ang pagtatakdang ito ay nanunsyo matapos maniwala ang mga investigador na mayroon na silang higit sa 2 lehitimong ebidensya alinsunod sa mga provision ng batas. Agad na dinitin ang suspek upang sumailalim sa karadagang pagsusuri at upang maiwasan ang potensyal na pagkawala ng mga ebidensya. Sa isang maikling press conference, ipinaliwanag ng pulis na ang pansamantalang motibo ay hinihinalang may kaugnayan sa personal na problema na nagudyo ng pagtatalo nung gabi ng insidente. Batay sa resulta ng pagsusuri, inamin ng suspect na nakipakita siya sa biktima sa nasabing bakanting bodega upang talakayin ang hidwaan na nauna ng naganap. Ang pagkikita na noong una ay nilaan bilang isang pribadong usapan ay naging isang mainit na pagtatalo. Sa ilalim ng hindi kontroladong emosyon, hinihinalang gumawa ng karahasan ang suspek hanggang sa maging sanhingang pagbagsak ng biktima at pagkakaroon ng fatal na sugat. Inilabas din ng mga investigador na matapos ang insidente, sinubukan ng suspek na linisin ang bahagi ng lugar sa loob ng bodega upang burahin ang mabakas, ngunit ang pagsisikap na iyon ay hindi lubos na natagumpay dahil ang ilang micro-evidence tulad ng fingerprint at biological traces ay nanatili pa rin. Ang misteryosong sulat sa pader na naging sanhingen iba't ibang haka-haka ay hinihinalang ginawa ng suspek ilang sandali matapos ang insidente. Batay sa nakuhang pahayag, ang sulat na iyon ay tinawag na pagbulalas na emosyon at hindi bahagi na orihinal na plano. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri ng mga pulis ang posibilidad ng pagkakaroon ng ibang panig na nakakalam o tumulong matapos ang insidente. Ilang karagdagang saksi ang muling ipinatawa upang matiyak na walang elemento ng ibang pagkakasangkot sa anumang anyo. Sinusuri din ang pulisya ang daloy ng komunikasyon ng suspect matapos lumabas sa location upang matiyak na walang pagsisikap na makipaugnayan sa partikular na pani upang itago ang pangyayari. Ang patatakda ng suspect ay nadala ng kaunting katahimikan sa pamilya ng biktima na simula pa noong una ay humihiling ng linaw sa batas. Ang pamilya ay napahaya ang pasasalamat sa mabilis na trabaho ng pulis, ngunit umaasa pa rin na ang proseso ng paglilitis sa hinaharap ay magiging transparent at magbibigay ng nararapat na katarungan. Sa kabilang banda, ang kumpanyang pinagtatrabaho ng biktima ay nagpahayag din ng panggako nitong palakasin ang internal security system pati na rin ang pagbibigay ng psychological assistance para sa mga empleyadong emosyonal na naapektuhan ng nasabing pangyayari. Ang warehouse area na dati ay puno ng police line ay nagsimula na ngayong linisin matapos ideklara ang pagtatapos ng crime scene investigation. Bagaman dahan-dahang bumabalik sa normal ang aktibidad, ang kapaligirang bumabalot sa nasabing lugar ay hindi palubos na nakakabangon. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga katrabaho ng biktima at mga residente sa paligid na dumanas ng takot hanggang ngayon. Sumasailalim pa rin sa detention ang suspect para sa karagdagang legal na proseso. Ang case file ay inihahanda na bago ipasa sa prosecution.
Tiniya ng mga pulis na ang investigasyon ay patuloy na tatakbo hanggang sa ang buong seri ng pangyayari ay mabuo ng busa. Harap ng batas habang ang publiko ay patuloy na sumusubaybay sa bawat pag-unlad na lumalabas mula sa kasong yumanig sa Cavite na ito. Pumasok na ang legal na proseso sa susunod na yugto na makumpleto ng mga investigador ang case file at ipasa ito sa tanggapan ng piskalya upang suriin. Sa yuktong ito ang bawat detail ng kronolohiya ay muling sinusuri sa parehong administratibo at legal na aspeto upang matiyak na walang butas na maaring makpahina sa demanda. Binunga investigado ang timeline ng may katumpakan simula sa huling communication sa pagitan ng biktima at suspect ang paggalaw patungo sa location ng bodega hanggang sa mga minuto matapos ang insidente. Ang bawat piraso ng digital data mula sa forensic result pati na rin ang pahayan ng saksi ay inilagay ng sistematiko sa case file. Sa silid ng pagsusuri muling sumailalim ang suspect sa pagtatanong kaunay ng motibo at psikolohikal na kondisyon ng insidente. Batay sa nakalap na impormasyon, ang hidwa na nagudyo sa pagkikita nung gabing iyon ay nalamang tumatagal na ilang panahon at lalong naginit sa nakalipas na ilang araw. Sinuring na may investigador ang posibilidad na isang matinding emosyonal na pressure na umantong sa fatal na gawa. Gayunpaman binidyang din mega pulis ng emosyonal na aspeto ay hindi agad-agad na nagbubura sa elemento naga-crime sa nasabing kaso. Ang mga ebidensya na naunang dinitin ay ipinakita na ngayon sa karagdagang case presentation. Ang damit ng biktima talamsik ng pintura CCTV footage na pinalinaw hanggang sa forensic laboratory test results ay idinetale ng mayos. Ang investigating prosecutor ay nabigay ng ilang karagdagang tala upang kumpletuhin ang construction ng kaso kabilang ang pagpapatalas sa paglalarawan tungkol sa sulat sa pader na dati ay naging palaisipan sa publiko. Sinabi ng pagsusuri na ang sulat na iyon ay ginawa sa loob ng saklaw ng oras na napagkalapit sa tinatayang oras ng kamatayan ng biktima batay sa antas ng pagkatuyo ng pintura at kondisyon ng temperatura ng silit sa oras na iyon. Samantala ang legal team ng suspect ay nagsimula ng mahati ng paunang depensa sa pamamagitan ng pagbanggit na ang insidente ay isang pangyayaring hindi pinlano. Binidyang diin nila ang kawalan ng kasaysayan ng karahasan dati pati na rin ang katotohanan ng gamit ng biktima ay hindi ninakaw. Gayunpaman nanindigan ang mga investigador sa matibay na ebidensya na nakapapakita ng marahas na gawaing na jing sanhingang pagkawalan ng buhay ng biktima. Inilabas din nga investigado na matapos ang insidente, sinubukan ng suspect na linisin ang bahagi ng lugar sa loob ng bodega upang burahin ang bakas. Ngunit ang pagsisikap na iyon ay hindi lubos. Na nagtagumpay dahil ang ilang mga micro-evidence tulad ng fingerprint at biological traces ay nanatili pa rin. Ang misteryosong sulat sa pader na naging sanhi ng iba-ibang hakaka ay hinihinalang ginawag ang suspect ilang sandali matapos ang insidente. Batay sa nakuhang pahaya, ang sulat na iyon ay tinawa na pabulalas ng emosyon at hindi bahagi ng orihinal na plano. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri NH, pulis, NH, posibilidad, NH, pakakaroon, NH, bang panig na nakakalam o tumulong matapos NH insidente. Ilang karagdagang saksi ang muling ipinatawag upang matiyak na walang elemento ng ibang pakakasangkot sa anumang anyo. Sinusuri din ngang pulisya ang daloy ngang komunikasyon ng suspect matapos lumabas sa lokasyon upang matiyak na walang pagsisikap na makipaugnayan sa partikular na panig upang itago ang pangyayari. Ang patatak din ng suspect ay nakdala ng kaunting katahimikan sa pamilya ng biktima na simula pa noong una ay humihiling ng linaw sa batas. Ang pamilya ay nakapahayag ng pasalamat sa mabilis na trabaho ng pulis ngunit umasa pa rin na ang proseso ng paglilitis sa hinaharap ay magiging transparent at magbibigay na rapat na katarungan. Sa kabilang banda, ang kumpanyang pinatatrabahuan ng biktima ay napahayag din ng pangako nitong palakasin ang internal security system pati na rin ang pagbibigay ng psychological assistance para sa mga empleyadong emosyonal na naapektuhan ng nasabing pangyayari. Ang warehouse area na dati ay puno ng police line ay nagsimula na ngayong linisin matapos ideklara ang pagtatapos ng crime scene investigation. Bagaman dahan-dahang bumabalik sa normal ang aktibidad, ang kapaligirang bumabalot sa nasabing lugar ay hindi pa lubos na nakakabangon. Ang pangyayaring ito ay naiwan ng malalim na marka sa mga katrabaho ng biktima
at mga residente sa paligid na dumanas ng takot. Hanggang ngayon, sumasailalim pa rin sa detention ang suspek para sa karagdagang legal na proseso. Ang case file ay inihahanda na bago ipasa sa prosecution. Tiniyak na mapulis na ang investigasyon ay patuloy na tatabo hanggang sa ang buong serye ng mga pangyayari ay mabuo. Nang buo sa harap ng batas habang ang publiko ay patuloy na sumusubaybay sa bawat pagunlad na lumalabas mula sa kasong yumanig sa Cavite na ito. Sa labas ng legal na proseso, ang epektong palipunan ng kasong ito ay nararamdaman pa rin. Ilang babaeng manggagawa sa industrial zone na iyon ay umamin na ngayon ay mas maingat at pinipiling umuwi kasama ang katrabaho. Ang tagapamahala ng industrial zone ay naanunsyo ng paglalagay ng mga karagdagang ilaw sa mga lugar na dati ay madilim, pati na rin ang pagtaas ng mga night patrol. Ang habang na ito ay ginawa upang ibali ang pakiramdam ng seguridad at upang maiwasan ang makatulad na pangyayari na muling mangyari. Ang pamilya ng biktima ay nagsimula na ring makatanggap ng legal at psychological assistance sa buong proseso. Sinusubaybayan nila ang bawat pagunlad ng nalalapit na paglilitis sa pag-asang ang proseso ay maging bukas at patas. Sa kabilang banda, ang mamamayan na dati ay nakaranas ng iba't ibang haka-haka ay dahan-dahang nakakakuha na ngayon ng mas malinaw na larawan tungkol sa serye ng pangyayaring naganap sa bakanteng bodigang iyon. Bago ang turnover ngang kaso, ang suspek ay nananatili pa rin sa ilalim ng detention alinsunod sa umiral na pamamaraan. Tiniyak na mga pulis na ang lahat ng pamamaraan ay isinagawa ng professional at transparent. Ang pangyayari nagsimula sa ulat ng pagkawala ng isang empleyado ay pumasok na ngayon sa isang mas formal na legal na yugto kasama ang lahat ng ebidensya at testimonya na handa ng subukin sa harap ng hukuman. Ang turnover ng suspect at may ebidensya o ang pangalawang yugto ay sa wakas ay naisagawa matapos ideklara na kumpleto na ang case file. Opisyal na ay pinasa ang suspect sa piskalya para sa proseso ng proskusyon. Sa pagkataong iyon, sinabi ng piskal na ang construction ng kaso ay itinuturing na nakamit ang elemento ng krimen tulad ng idinamanda. Ang lahat ng ebidensya kabilang ang resulta ng autopsy, DNA analysis, CCTV footage pati na rin ang pisikal na ebidensya mula sa lokasyon ng insidente ay bahagi na ngayon ng materyales ng demanda na babasahin sa paglilitis. Pagkaraan ng ilang araw ang unang pagdinig ay idinao sa Regional Trial Court RTC na may agenda ng pagbabasa ng sakdal. Ang silit ng hukuman ay napuno ng pamilya ng biktima ng kamaanak ng akusado pati na rin ang ilang mamamayan na sumubaybay sa takbo ng kaso simula noong una. Sa kanyang sakdal, inisa-isa ng piskal ng maayos ang kronolohiya ng pakikita sa pagitan ng biktima at ng nasasakdal sa bakanteng bodega noong gabi ng insidente. Binanggit na ang nasasakdal ay hinihinalang gumawa ng direktang karahasan na nagresulta sa pagkawala ng buhay ng biktima sa nasabing lokasyon. Ang sakdal ay naglalaman din ng paliwanag tungkol sa misteryosong sulat sa pada na itinuturing na bahaging seri nga mga pangyayari matapos ang karahasan. Ang legal counsel ngang nasasakdal ay nagsabing magahain sila ng pleading o sagot sa susunod na pagdinig. Binigyang diin nila na ang insidente ay nangyari ng kusang loob at hindi isang matinding pagpaplano. Gayon pa man nanindigan ang piskal na ang elemento ng intention ay natupad pa rin batay sa resulta ng investigasyon at ebidensyang mayroon. Ang legal na pagtatalo ay nagsimula ng mabuo simula sa simula ng paglilitis na nagpapakita na ang proseso ng pagpapatunay ay tatakbo ng malalim. Sa sumunod na parini, ilang saksi ang hinarap ng isa-isa. Ang security guard na unang nakatunog ng kahinainalang amoy sa bodega ay nagbigay ang kanyang testimonya tungkol sa kondisyon ng lokasyon ng matapuan. Ang katrabahong biktima ay nakatid din ang pahayag tungkol sa pababagong kilos ang biktima bago ang insidente, kabilang ang huling pag-usap na naalala nila. Samantala, ipinaliwanag ng forensic expert ng technical ang tungkol sa saning ng kamatayan at oras ng insidente batay sa resulta ng autopsy. Ang sandaling pinaka nakakuha ng atensyon ay nang ang CCTV footage ay ipinalabas sa loob ng korte. Ang palabas na iyon ay napapakita ng paggalaw ng biktima patungo sa bodega area at ang presensya ng isa pang figura na hinihinalang bilang nasasakdal. Bagaman ang kalidad ng imahe ay hindi lubos na malinaw, sinabi ang digital forensic expert ng pattern and postura at oras ng paggalaw ay naayon sa data and location and cellphone and nasasakdal.
Ang silit ng hukuman ay saglit na natahimik ng ang ebidensyang iyon ay ipinakita. Sa labas na hukuman, sinusubaybayan pa rin ng publiko ang pagunlad ng kasong ito ng may mataas na atensyon. Ang kasong ito ay naging paalala ng kahalagahan ng sistema ng seguridad sa lugar ng trabaho pati na rin ang pagbabantay sa mga personal na hidwaan na hindi nalulutas. Ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kaunay na departamento ay muling nakpatibay ng pangako nitong dagdagan ang pagsubaybay at ilaw sa industrial zone. Ang proseso ang paglilitis ay magpapatuloy pa rin sa agenda ang pagsusuri sa nasasagda at karagdagang pagpapatunay mula sa parehong panig. Hanggang sa yutong ito ang buong serye ng mga pangyayari na nagsimula sa ulat ng pakawala ay naipakita na ng bukas sa loop na hukuman. Naghihintay ng pagsusuri ng panel of judges batay sa magkatotohanan at ebidensya na lumabas sa paglilitis. Papasok sa agenda ng pagsusuri sa nasasakdal ang kapaligiran ng silit na hukuman ay muli napuno ng tensyon na may mahigpit na pagbabantay. Ang nasasakdal ay nagbigay ng pahayag sa harap ng panel of judges kaugnay ng pangyayari noong gabing iyon. Sa kanyang pahayag, inamin ang nasasakdal ang pagkakaroon ang pakikita sa biktima sa bakanting bodega ngunit sinabing ang pagtatalo na naganap ay tumagal lamang ng maikli at kailanman ay hindi nilayon na kumitil ng buhay. Inilarawan niya ang sitwasyon bilang isang emosyonal na kondisyon na sumabog matapos ang mahabang pagtatalo tungkol sa personal na problemang hindi pa nalulutas. Ang piskal ay muling hinarap ang nasabing pahayag sa mga ebidensya na naunang inihain. Ang bawat tanong ay idinirekta sa detalingang oras position pati na rin ang mga aksyon matapos matumba ang biktima. Binigang din ng piskal ang agwat ng oras sa pagitan ng insidente at nung umalis ang nasasagdal sa lokasyon, kabilang ang aksyon ng pagsulat ng mensahe sa pader na itinutring na isang partikular na pagsisikap matapos ang insidente. Hinaming na nasasakdal ang pagsulat na nasabing pangungusap ngunit tinawag ito nganyo ng kusang pagsisisi sa gitna ng pagkataranta. Humingi rin ang panel of judges ng paglilinaw kaunay ng pagsisikap na linisin ang bahagi ng bodega area batay sa resulta ng crime scene investigation kung saan natapwan ang palatandaan ng sahig na saglit na pinunasan gamit ang tela o ibang materials. Sa kanyang sagot, inamin ng nasasakdal na sinubukan niyang burahin ang mga partikular na bakas dahil sa takot at hindi alam ang gagawin. Ang pahayag na ito ay sinagot ng piskal sa pamamagitan ng pagpapakita ng forensic laboratory result na napapakita na ang biological traces ay nananatili pa rin bagaman nilinis ng bahagya. Ang susunod na pagdinig ay nakarap ng isang forensic psychology expert upang magbigay ng pananaw kaunay ng emosyonal na kondisyon ng nasasakdal ng insidente. Ipinaliwanag ni eksperto na ang psychological pressure ay maaring makaapekto sa self-control ng isang tao ngunit nananatiling hindi nabubura sa legal na pananagutan sa aksyong ginawa. Ang opinyon ng eksperto ay naging isa sa mga mahalagang pagsasaalang-alang sa pagtatayo ng elemento ng intention pati na rin ang antas ng kriminal na pananagutan. Sa kabilang banda, ang pamilya ng biktima ay muling nahati ng testimonya tungkol sa epektong naramdaman nila matapos ang insidente. Inilarawan nila ang malaking pagbabago sa buhay ng pamilya simula ng mawala ng miyembro ng pamilya ng biglaan. Ang pahayag na yon ay inihatid sa isang emosyonal na kapaligiran na bumalot sa silid si NG hukuman ngunit nanatili pa rin sa loop NG mege pamamaraan nege paglilitis. Matapos magkumpleto ang serye ng pagsusuri sa saksi at nasasagdal inihay ng piskal ang criminal penalty recommendation batay sa lahat ng katotohanang lumabas sa paglilitis. Sa kanyang rekomendasyon, tinayang piskal na ang gawa ng nasasagdal ay nakamit ang mga elemento ng krimen tulad ng nakasaad sa batas at hiniling sa panel of judges na magpataw ng parusa alinsunod sa napatunayang antas ng pagkakasala. Ang legal counsel nga nasasakdal ay nahati pagkatapos ng memorandum o depensa na nabibigay diin na ang insidente ay hindi pinlano at nangyari sa isang hindi matatak na emosyonal na kondisyon. Ipinakpalaban ng panel of judges ang paktinak upang isalang-alang ang lahat na katotohanan. Ebidensya at argumento mula sa perhang panigbago basahin ang hatol. Ang legal na proseso na nasimula sa patuklas ng bangkay sa bakanteng bodega ay pumasok na ngayon sa huling yugto ng patukoy sa kapalaran ng nasasakdal sa harap ng batas habang ang publiko ay naghihintay sa huling resulta ng serye ng
paglilitis na mahaba at puno ng atensyong ito. Dumating na sa wakas ang araw ng pababasa ng hatol matapos ang serye ng palilitis na tumagal ng ilang linggo. Ang silit ng hukuman ay muling napuno ng pamilya ng biktima nga kamana ng nasasakdal pati na rin ang ilang mamamayan na sumubaybay sa kasong ito simula noong una. Ang panel of judges ay pumasok sa silit sa isang tahimik na kapaligiran. Sa kanyang hatol binasa ng judge ang nga legal na konsiderasyon ng detalyado simula sa kronolohiya ng insidente pagkakatugma nga ebidensya hanggang sa pagiging angkop nga elemento ng krimen na idinamanda. Tinayan judge na batay sa mga totohanan sa paglilitis ang nasasadal ay napatunayang nakasala sa paggawang ng marahas na gawain na direktang nagdulot ng pagkawalan ng buhay ng biktima. Ang konsiderasyong iyon ay batay sa resulta ng autopsy, CCTV footage, forensic evidence pati na rin ang pag-amin ng nasasakdal kaunay ng pakikita at pagtatalo sa lokasyon ng insidente. Isinaalang-alang din ng panel ang maaksyon ng nasasakdal matapos ang insidente kabilang ang pagsisikap na linisin ang lokasyon at pagsulat ng mensahe sa pader bilang bahagi ng serye ng mapangyayari na nagpapatibay sa construction ng kaso. Sa kanyang mga konsiderasyon, sinabi ng judge na bagaman ang insidente ay nangyari sa isang emosyonal na kondisyon, ang nasabing aksyon ay nakamit pa rin ang mga elementong krimen at hindi maring bigyang katwiran sa batas. Ang emosyonal na aspeto ay itinuring lamang bilang isang bagay na nakakapagpagaan mitigating factor ngunit hindi nagbubura sa pananagutan sa epektong idinulot. Pagkatapos ay nakpataw ang panel nga hatol na pagkabilanggo alinsunod sa mga provision ng batas na umiiral sa Pilipinas na isinasaalang-alang ang nga nakpapabigat at nakpapagaan ng mga elemento na lumabas sa paglilitis. Ang kapaligiran ng silit ng hukuman ay saglit na naging tensyonado ng basahin ang hatol. Ang pamilya ng biktima ay nakitang yumuko ng ihatid ng judge ang huling bahagi ng hatol. Samantala tinanggap ng nasasakdal ang nasabing hatol kasama ang kanyang legal counsel. Sinabi ng counsel na paaralan pa nila ang nilalaman ng hatol bago makpasya sa susunod na legal na hakbang kabilang ang posibilidad ng pahahay ng apela. Sa labas ng hukuman, tinanggap ng mamamayang sumubaybay sa legal na prosesong ito ang hatol bilang katapusan ng mahabang serye ng investigasyon at paglilitis. Ang lokal na pamahalaan ay muling napatibay ng pangako nitong palakasin ang security system sa industrial zone pati na rin ang pagtaas ng pagbabantay sa mga lugar na kakaunti ang aktibidad sa gabi. Ang kumpanyang pinatatrabahuhan ng biktima ay nagati din ng opisyal na pahaya na nagbibigay din sa kahalagahan ng mapayapa at procedural na paglutas ng hidwaan. Sa pagbabasa ng hatol, ang kasong nagsimula sa ulat ng pagkawalan ng isang empleyado hanggang sa kalunos-lunos na pagtuklas sa bakanteng bodega ay pumasok na ngayon sa huling yugto sa unang antas ng paglilitis. Ang buong serye ng katotohanang lumabas sa paglilitis ay nedging legal na tala sa pangyayaring yumanik sa industrial zone ay kumuha ng malawak na atensyon ng mamamayan. Ilang araw matapos basahin ang hatol, isang bagong dinamika ang muling lumitaw ng ang legal counsel ng nasasakdal ay opisyal na nagain ng apela. Ang kahilingang iyon ay nirehistro sa loob ng itinakdang oras ng batas. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng counsel na mayroon pa ring ilang nga consideration na sa tingin nila ay kailangang muling subukin sa mas mataas na antas ng Hukuman Court of Appeals. Partikular na kaunay ngang pagtatay sa elemento ng intention at ang bigat ng parusang ipinataw. Ang hagbang ng pag-apela ay muling nagpabalik sa atensyon ng publiko sa kasong ito. Ang mga case files ay inahanda na upang ipasa sa Court of Appeals. Ang lahat ng dokumento ng paglilitis simula sa sagdal testimonya ng mga saksi, resulta ng forensic test hanggang sa hatol ng unang antas ay binuo muli bilang materyales para sa pagsusuri ng justices sa yugto ng apela. Ang prosesong ito ay tumatakbo ng administratibo ngunit may malaking epekto sa katiyakan ng batas para sa parehong panig. Sa kabilang banda, ipinahay ang pamilya and biktima na iginagalang nila ang legal na karapatan ng nasasakdal na dumaan sa susunod na habang bagaman umasa sila na ang naunang hatol ay mapaktibay. Ang legal representative ng pamilya ng biktima ay napahaya na nga katotohanan sa paglitis ay napakita ng serye ng nga ebidensya na napapatibay sa isa't isa kabilang ang scientific findings at ang pag-amin na nasasakdal kaugnay nege kanyang presensya sa lokasyon nege insidente.
Napahaya silang tiwala na ang legal na proseso ay mananatiling objektibo. Matapos makumpleto ang serye ng pagsusuri sa saksi at nasasakdal, inihain ng Fiscal and Criminal Penalty Recommendation batay sa lahat ng katotohanang lumabas sa paglilitis. Sa kanyang rekomendasyon, tinaya ng piskal na ang gawa ng nasasakdal ay nakamit ang elemento ng krimen tulad ng nakasaad sa batas at hiniling sa panel of judges na magpataw ng parusa alinsunod sa napatunayang antas ng pagkakasala. Ang legal counsel ang nasasakdal ay naghatid pagkatapos ang memorandum o depensa na nabibigay din na ang insidente ay hindi pinlano at nangyari sa isang hindi matatag na emosyonal na kondisyon. Ipinapaliban ng panel of judges ang pagdinig upang isaalang-alang ang lahat ng katotohanan, ebidensya at argumento mula sa parehong panig bago basahin ang hatol. Ang legal na proseso na nagsimula sa pagtuklas ng bangkay sa bakanteng bodega ay pumasok na ngayon sa huling yuktong pagtukoy sa kapalaran ng nasasakdal sa harap ng batas. Habang ang publiko ay naghihintay sa huling resulta ng serye ng paglilitis na mahaba at puno ng atensyong ito, dumating na sa wakas ang araw ng pababasa ng hatol matapos ang serye ng paglilitis na tumagal ng ilang linggo. Ang silit ng hukuman ay muling napuno ng pamilya ng biktima ng kamaanak ng nasasakdal pati na rin ang ilang mamamayan na sumubaybay sa kasong ito simula noong una. Ang panel of judges ay pumasok sa silit sa isang tahimik na kapaligiran. Sa kanyang hatol, binasa ng judge ang malegal na consideration ng detalyado simula sa kronolohiya ng insidente, pagkakatumangam nga ebidensya hanggang sa pagiging angkop ng elementong krimen na idinamanda. Tinaya ang judge na batay sa magkatotohanan sa paglilitis ang nasasakdal ay napatunayang nakasala sa paggawa ng marahas na gawain na direktang nakdulot ng pagkawala ng buhay ng biktima. Ang konsiderasyong iyon ay batay sa resulta ng autopsy, CCTV footage, forensic evidence pati na rin ang pag-amin ng nasasakdal kaugnay ng pagkikita at pagtatalo sa lokasyon ng insidente. Isinaalang-alang din ng panel ang aksyon ng nasasakdal matapos ang insidente kabilang ang pagsisikap na linisin ang lokasyon at pagsulat ng mensahe sa padabilang bahagi ng serye ng pangyayari na napapatibay sa construction. NG Caso. Sa kanyang mga consideration, sinabi ng judge na bagaman ang insidente ay nangyari sa isang emosyonal na kondisyon, ang nasabing aksyon ay nakamit pa rin ang mga elemento ng krimen at hindi maring bigyang katwiran sa batas. Ang emosyonal na aspeto ay itinuring lamang bilang isang bagay na nakakapagpagaan ngunit hindi nagbubura sa pananagutan sa epektong idinulot. Pagkatapos ay nagpataw ang panel ng hatol na pagkabilanggo alinsunod sa mga provision ng batas na isinasaalang-alang ang mga nagpapabigat at nagpapagaan ng mga elemento na lumabas sa paglilitis. Habang nangyayari ito, ang bodega area na pinangyarihan ng insidente ay dahan-dahan ng muling nag-operate ng normal. Ang bakanting bodega na naging lokasyon ng trahedya ay nalinisan na at pansamantalang isinara para sa interest ng asset management. Gayunpaman, para sa ilang nga manggagawa, ang anino ng nasabing pangyayari ay nananatili pa rin. Ang ilang nga kumpanya sa paligid ng lokasyon ay naktakda pa nga bagong pamamaraan tulad ng obligasyon na iulat ang lokasyon para sa nga empleyado na nasa lupa ng lugar ng trabaho matapos ang oras ng operasyon pati na rin ang pagtaas ng digital surveillance system. Sa proseso ng apela, muling pinag-aralan ng Court of Appeals Justices ang lahat ng legal na konsiderasyon na naunang ibinigay. Walang muling pagsusuri sa saksi maliban kung ituring na kailangan dahil ang pangunahing focus ay nasa evaluation ng application ng batas at sapat na pagpapatunay. Ang pagdinig sa pagbabasa nga to sa apela ay dinaos pagkaraan ng ilang panahon sa isang kapaligiran na masarado kumpara sa nga naunang pagdinig. Sa wakas ay binasa ng Court of Appeals ang hatol na sa kabuuan ay nagpapatibay sa desisyon ng Regional Trial Court. Sa kanyang madya konsiderasyon, sinabi nga justices na ang seryegang ebidensyang inihain ay nakamit na ang standard ng pagpapatunay at walang natakpuang pangunahing pagkakamali sa application ng batas. Sa hatol na iyon, ang sentensya laban sa nasasakdal ay nananatiling may bisatulad ng naunang itinakda. Ang desisyon sa yuktungang apela ay sabay-sabay na nagtapos sa malaking bahagi ng mahabang legal na proseso simula noong unang lumitaw ang kaso.
Sinabi nga taga pagpatupad ng batas na ang lahat ng yukto ay naisagawa na ayon sa pamamaraan habang ang mamamayang sumubaybay sa kasong ito ay nakikita itong katapusan ng legal na paglalakbay na nagsimula sa isang tragikong pagtuklas sa bakanteng bodega. Ang pangyayaring yumanik sa Industrial Zone ng Cavite nakatala na ngayon bilang isang kaso na dumaan sa lahat ng yukto ng investigasyon hanggang sa korte. Na nagiwan NH aral tungkol sa kahalagahan NH matalinong paglutas NH hidwan at mas mahigpit na sistema NH seguridad sa lugar NH trabaho. Sa papapatibay nga hatol sa apela ang kasong ito ay legal na pumasok sa isang mas permanenteng yukto bagaman bukas pa rin ang posibilidad ng susunod na legal na habang sa Supreme Court petition for review on certiorari hanggang sa itinakdang oras. Walang opisyal na pahayag na inihain sa antas na iyon. Tiniyak ng piskalya na ang papapatupad ng hatol ay isinasagawa ayon sa mga provision at ang nasasakdal ay opisyal lang nagsasagawa ng kanyang panahon ng pagkabilanggo alinsunod sa hatol na may pinal na bisa ng batas. Sa kabilang banda, ang atensyon ng publiko ay dahan-dahang lumipat mula sa proseso ng paglilitis patungo sa pangmatagalang epekto ng pangyayaring iyon. Ang lokal na pamahalaan kasama ang tagapamahala ng Industrial Zone ay nagsagawa ng isang pangkalahatang evaluation sa sistema ng seguridad ng kapaligiran sa trabaho. Ang resulta ng evaluation ay napapakita ng pagkakaroon ng ilang na delikadong punto na dati ay kulang sa pagsubaybay, partikular na ang magusaling hindi ginagamit at magalugar na madilim. Inilabas ang mga recommendation kabilang ang paglalagay ng karagdagang CCTV, pagtaas ng mga night patrol, pati na rin ang pagbabago sa mga pamamaraan ng pag-access para sa mga tagalabas. Ang kumpanya ang pinagtatrabahuhan ng biktima ay nagpasimula rin ng isang internal program sa anyo ng conflict management training at psychological counseling para sa mga empleyado. Ang habang na ito ay ginawa bilang tugon sa mga natulasan na ang hindi nalutas na personal na problema ay maaaring maging isang mapanganib na sitwasyon. Ipinahayag ng management na ang lugar ng trabaho ay hindi lamang nangangailangan ng physical security system kundi pati na rin ng isang malusog na puwang sa komunikasyon upang maiwasan ang paglala ang hidwaan. Ang pamilya ang biktima na sa buong legal na proseso ay matapat na sumubaybay sa bawat paunlad ay nagsisikap na ngayong muling ayusin ang kanilang buhay. Ang suporta mula sa iba't ibang panig kabilang ang komunidad ng mga manggagawa at mga lokal na organisasyong panlipunan ay tumulong sa kanila na malampasan ang mahirap na panahong iyon. Ilang mga inisyatibo ngang pakakaisa ang lumitaw tulad ng paglikong ngang pondo para sa edukasyon ng kapatid ng biktima at panalangin na inorganisa ng kanyang mga katrabaho. Ang kasong ito ay naging paksa rin ng pagtalakay sa ilang public discussion forums kaugnay ng kaligtasan sa trabaho at protection ng mga babaeng manggagawa. Tinaya ng ilang legal observers na ang proseso ng investigasyon hanggang sa paglilitis ay tumakbo ng mabilis at transparent na naging halimbawa ng koordinasyon sa pagitan ng mga tagapagpapatupad ng batas at mga kaugnay na institusyon. Gayunpaman, binigyang diin din nila ang kahalagahan ng paiwas upang ang magkatulad na pangyayari ay hindi na muling mangyari. Sa warehouse area na dati puno ng police lane ang mga aktibidad ay muli nang tumatakbo gaya ng dati. Ang mga delivery trucks ay muli nang pumapasok e lumalabas, ang mga manggagawa ay nagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain at ang kapaligiran ay dahan-dahan nang bumabalik sa normal. Gayunpaman, para sa ilang mga tao na persona na nakasaksi sa simula ng pagkaka-reveal ng kasong ito, ang pangyaring iyon ay nananatiling may malalim na impression. Ang bakanteng bodega na naging lokasyon ng trahedya ay nakatayo na ngayon ng tahimik na jing paalala sa serye nga pangyayaring humani sa maraming pani. Ang mahabang paglalakbay na nasimula sa ulat ng pakawala ng isang empleyado hanggang sa hatol ng Court of Appeals ay umabot na sa dulo nito sa sistemang panghukuman. Ang lahat ng legal na yugto ay nadaanan na, ang ebidensya ay nasubukan na at ang desisyon ay naisagawa na. Ang kasong ito ay nakatala bilang isa sa mga pangyayaring na udyo ng tunay na pagbabago sa sistema ng seguridad at kolektibong kamalayan sa industrial environment. Kasabay ng paglipas ng panahon ng kasong ito ay hindi lamang naiwan ng legal na tala kundi na udyo din ng mas malawak na pagbabago sa patakaran sa antas kang rehiyon.
Ang lokal na pamahalaan kasama ang kapulisan ay nakdaos ng isang cross-sector coordination forum na nagsasangkot sa mga tagapamahala ng industrial zone mga kinatawan ng kumpanya hanggang sa mga residente sa paligid. Sa forum na iyon, tinalakay ang minimum security standards na obligadong ipatupad sa bawat industrial area kabilang ang obligasyon ng regular na security audit sa magusaling hindi aktibong ginagamit. Isa sa mga mahalagang puntos na lumitaw ay ang kahalagahan ng muling paglilista ng lahat ng bakanting bodega at mga gusaling hindi ginagamit. Ang nasabing data ay isinama pagkatapos sa isang integrated digital surveillance system na nagpapahintulo sa mga patrol na masubaybayan ang mga delikadong punto sa real-time. Bukod dito, ang pailaw sa mga kalsada sa paligid ng warehouse area ay pinalawa sa pamamagitan ng pagdaragda ng mga high-intensity floodlights sa mga sulok na dati ay madilim. Ang hakbang na ito ay inaasahang makakapa-minimize sa potential ng kriminal na gawain sa hinaharap. Ang lokal na pulisya ay naktaas din ng preventive approach sa pamamagitan ng sosyalisasyon sa mga manggagawa partikular na kaunay ng kahalagahan ng pegulat ng mga potential na banta o personal na hidwaan na mapanganib. Ang programang ito ay inihatid sa anyo ng regular na counseling na nakikipagtulungan sa management ng kumpanya. Binigyang diin na mga pulis na ang pag-iwas ay madalas na mas epektibo kaysa sa pagpaparusa matapos ang insidente. Sa internal na kapaligiran ng kumpanya, ang management ay nagpakilala ng bagong patakaran sa anyo ngang obligasyong makrehistro ng mga bisita at limitasyon sa pagpasok sa mga non-operational areas. Ang bawat pakikita matapos ang oras ng trabaho ay kailangang makakuha ng opisyal na pahintulot at isagawa sa lugar na may CCTV surveillance. Ang security system na nakabasa sa ID card ay muling binago upang matiyak na ang bakas ng pagpasok at paglabas ng mga empleyado ay may tala ng tumpak. Samantala sa hanay ng mga manggagawa, lumitaw ang isang kolektibong kamalayan upang mabantayan at magpansinan sa isa-isa. Ang mga katrabaho na biktima ay bumuo NG Izong Internal Communication Group na naglalayong subaybayan ang seguridad na bawat isa lalo na para sa mga empleyado na uwi sa gabi. Sila ay nakasundo na iwasan ang pag-isa sa matahimik na lugar pati na rin ang pataas ng coordination sa security guards. Ang kasong ito ay naging materialist din para sa pag-aaral sa ilang mga institusyon nag-edukasyon sa batas at criminology sa rehiyon. Ang mga akademiko ay nabigay pansin sa kahalagahan ng digital forensic analysis sa pagbubunya ng modernong kaso kung saan ang bakas ng communication at data ng location ay naging mahalagang bahagi sa pagpapatunay. Ang paggamit ng teknolohiya sa prosesong investigasyon ay tinaya bilang salit na nakpabilis sa pagbubunyag at nakpalinaw sa konstruksyon ng kaso sa hukuman. Bagaman ang panahon ay patuloy na tumatakbo at ang routine ay nababalik sa normal, ang pangyayaring minsan ng yumanik sa industrial zone na iyon ay nananatiling isang mahalagang sanggunian sa pag-ayos ng security system. Ang trahedya na nagsimula sa personal na hidwaan at nauwi sa marahas na gawain ay nakatala na ngayon hindi lamang bilang isang kasong kriminal kundi pati na rin bilang momentum kang pagbabago sa patakaran at pagtaskang kolektibong pagbabantay sa lugar ng trabaho. Ang kasong ito ay naging paksa rin ng pagtalakay sa ilang public discussion forums kaugnay ng kaligtasan sa trabaho at protection ng mga babaeng manggagawa. Tinaya nga ang ilang legal observers na ang proseso ng investigasyon hanggang sa paglilitis ay tumakbo ng mabilis at transparent na naging halimbawa ng koordinasyon sa pagitan ng mga tagapapatupad ng batas at mga kaugnay na institusyon. Gayunpaman, binigyang diin din nila ang kahalagahan ng paiwas upang ang mga katulad na pangyayari ay hindi na muling mangyari. Sa warehouse area na dati ay puno ng police line, ang mga aktibidad ay muli nang tumatakbo gaya ng dati. Ang delivery trucks ay muli nang pumapaso at lumalabas, ang mga manggagawa ay nagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain at ang kapaligiran ay dahan-dahang nang bumabalik sa normal. Gayunpaman, para sa ilang mga tao na personal na nakasaksi sa simula ng pagkaka-reveal ng kasong ito, ang pangyayaring iyon ay nananatiling may malalim na impression. Ang bakanting bodega na naging lokasyon ng trahedya ay nakatayo na ngayon ng tahimik, naging paalala sa serya mga pangyayaring yumani sa maraming panik. Ang mahabang paglalakbay na nagsimula sa ulat ng pagkawala ng isang empleyado hanggang sa hatol ng Court of Appeals ay umabot na sa dulo nito sa sistemang panghukuman.
Ang lahat ng legal na yugto ay nadaanan na, ang ebidensya ay nasubukan na at ang desisyon ay naisagawa na. Ang kasong ito ay nakatalabilang isa sa mga pangyayaring na udyo ngang tunay na pababago sa sistema ng seguridad at kolektibong kamalayan sa industrial environment. Kasabay ng paglipas ng panahon ng kasong ito ay hindi lamang na iwan ng legal na tala kundi na udyo din ng mas malawak na pagbabago sa patakaran sa antas ng rehiyon. Ang lokal na pamahalaan kasama ang kapulisan ay nagdaos ng isang cross-sector coordination forum na nagsasangkot sa mga tagapamahala ng industrial zone, mga kinatawan ng kumpanya hanggang sa mga residente sa paligid. Sa forum na iyon, tinalakay ang minimum security standards na obligadong ipatupad sa bawat industrial area kabilang ang obligasyon ng regular na security audit sa mga gusaling hindi aktibong ginagamit. Isa sa mga mahalagang puntos na lumitaw ay ang kahalagahan ng muling paglilista ng lahat ng bakanteng bodega at mga gusaling hindi ginagamit. Ang nasabing data ay isinama pagkatapos sa isang integrated digital surveillance system na napapahintulot sa mga patrol na masubaybayan ang nga delikadong puntos sa real time. Bukod dito, ang pailaw sa mga kalsada sa paligid nga warehouse area ay pinalawak sa pamamagitan ng padaratdan ng mga high-intensity floodlights sa masulot na dati ay madilim. Ang habang na ito ay inaasahang makakapag-minimize sa potential ng kriminal na gawain sa hinaharap. Ilang buwan matapos ang buong legal na proseso ay ideklarang may ganap na bisa ang refleksyon sa nasabing pangyayari ay patuloy pa ring nagaganap sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang lokal na pamahalaan ay bumuong isang opisyal na evaluation report na nagbubuot sa kronolohiya tugon ng pahawak pati na rin ang recommendation para sa pangmatagalang patakaran. Ang ulat na ito ay hindi lamang naglalaman ng aspeto ng physical security kundi binibigyang diin din ang kahalagahan ng internal reporting system sa lugar ng trabaho upang ang potential na hidwaan ay matukoy ng mas maaga bago lumaki bilang isang seryosong insidente. Sa nasabing ulat binanggit na ang mabilis na koordinasyon sa pagitan ng security guards, pulisya at forensic team ay naging mahalagang salik sa pagpapabilis ng pagbubunya ng kaso. Ang standard operating procedures sa paggawa ng crime scene ay muling binago sa pamamagitan ng pagdaragdag ng protocol para sa pag-secure ng industrial area na may mahindi aktibong gusali. Ang bawat manager ng zone ay obligadong iulat ang kondisyon ng bakanteng gusali ng regular peti na rin ang pagtiyak na ang excess ay nakakandado at nababantayan. Sa antas ng kumpanya ang pagbabago sa kultura ng trabaho ay nagsimulang makita. Ang mga programa ng communication training at emotion management ay naging regular na annual agenda. Napatanto ng management na ang interpersonal conflicts na hindi nalulutas ay maring magkaroon ng malawak na epekto hindi lamang para sa individual na sangkot kundi pati na rin para sa katatagan ng kapaligiran sa trabaho sa kabuuan. Ang mga professional counselors ay available ng gayong para sa mga empleyado na nanggangailangan ang tulong lalo na sa pagharap sa mga personal o trabahong pressure. Ang kapaligiran sa paligid nege warehouse area ay sumailalim din sa transformasyon. Ang security post ay pinalawak at binabantayan sa loob ng 24 oras na may digital recording system. Ang makaragdagang CCTV ay nakalagay sa mga pangunahing entry at exit points pati na rin ang direktang konektado sa Integrated Monitoring Center. Ang security guards ay nakakatanggap ng special na pagsasanay upang matukoy ang kahina-hinalang kilos pati na rin ang pamamaraan ng quick response kung sakaling mangyari ang emergency situation. Sa gitna ng iba't ibang pagbabagong ito, pinili ng pamilya ng biktima na panatilihin ang privacy at ipagpatuloy ang kanilang buhay ng dahan-dahan. Ang moral support mula sa mga katrabaho at lokal na komunidad ay patuloy na dumadaloy bagaman ang balita sa media ay hindi na kasing tindi ng dati. Ang pangyayaring ito ay naiwan ng malalim na aral tungkol sa kahalagahan ng pagbabantay malusok na communication pati na rin ang responsibilidad sa paglutas ng hidwaan. Ang kasong nagsimula sa ulat ng pakawala hanggang sa mahabang proseso ng paglilitis ay naging bahagi na ngayon ng legal at social records ng rehiyon. Bagaman ang mga aktibidad ng industriya ay muli nang tumatakbo ng normal at ang warehouse area ay tilagaya ng dati ang bakas ng nasabing pangyayari ay nananatiling nakaimba sa kolektibong memorya ng mamamayan.
Mula sa trahedyang iyon, lumitaw ang isang malakas na pagtula upang palakasin ang security system, ayusin ang internal procedures at dagdagan ang kamalayan na ang bawat potential na hidwaan ay kailangang hawakan ng matalino bago lumaki. Bilang isang pangyayaring hindi na may tatama. Isang taon matapos ang insidente, ang epekto nito ay nararamdaman pa rin sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mamamayan sa paligid ng industrial zone. Ang taunang ebalwasyon na isinagawa ng lokal na pamahalaan ay napapakita ng isang makabuluhang pagtaas sa mga pamantayan ng seguridad at kolektibong kamalayan ng mga manggagawa sa kahalagahan ng pagbabantay. Ang internal data ng industrial zone ay nagtala ng pagbaba sa mga ulat ng security incidents simula nang ipatupad ang integrated patrol system at mas mahigpit na digital surveillance. Ang pababagong ito ay naging indicator na ang trahedyang iyon ay nag-udyo ng isang tunay at nasusukat na pababago. Sa kabilang banda, ginawang nga tagapagpatupad ng batas ang kasong ito bilang sanggunian sa pagtaas ng kapasidad ng investigasyon na nakabase sa teknolohiya. Ang paggamit ng digital forensic analysis, location matching, pati na rin ang PEC proseso ang visual recording sa naging mga practice na ngayon ay lalong ino-optimize sa paggawa ng mga katulad na kaso. Ang karanasang ito ay nakpatibay din sa koordinasyon sa pagitan ng ahensya simula sa pulisya, piskalya hanggang sa hukuman sa paktiyan na ang legal na proseso ay tatabo ng mabilis at tumpa. Para sa kapaligiran sa trabaho, ang trahedyang iyon ay nagpabago sa pattern ng interaction at kultura ng communication. Ang management ng kumpanya ay regular na nagsasagawa ng internal security audit at binabago ang patakaran sa protection ng empleyado. Ang kamalayan sa kahalagahan ng bukas at profesional na paglutas ng hidwaan ay naging bahagi na ngayon ng bagong etika sa trabaho na ipinapatupad. Ang lugar na dati ay saglit na nabalot ng tension ay muli na na-operate na may isang mas mayos na sistema at mas mahigpit na pagbabantay. Bagaman ang panahon ay patuloy na tumatakbo at ang aktibidad ng industriya ay nagbabalik sa normal, ang insidenteng iyon ay nananatiling isang paalala na ang personal na hidwaan na hindi nalulutas ay maaring humantong sa malalaking kahihinatnan. Simula sa proseso ng investigasyon hanggang sa hatol ng hukuman, ang buong serye nga pangyayari ay napapakita ng kahalagahan ng profesionalismo nga paratong pulisya, ang papel ng teknolohiya sa pagpapatunay pati na rin ang responsibilidad ng bawat individual sa pagpapanatili ng seguridad ng lahat. Ang kasong ito ay nagsimula sa tragikong pagtuklas sa isang empleyado sa bakanteng bodega at nawi sa isang mahabang legal na proseso na sa wakas ay nagtakda ng criminal responsibility. Ang seryeng investigation na nakabe sa forensic at digital evidence ay naging susi sa pagbubunyag ng nasabing pangyayari ng transparent sa hukuman. Ang pagbabago sa security policies at kolektibong kamalayan ay naging tunay na epekto mula sa trahedyang ito. Patuloy na subaybayan ang mga balitang actual at malalim na investigasyon dito lamang sa channel na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe upang hindi mahuli sa mga pinakabagong balita. Hanggang sa muling pagbabalita.